So magandang umaga mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa Cebu City. By the way mga kababayan, magpo-comment po tayo ngayon. Tungkol po ito sa pag-endorsar kay kang Senator Amy Marcos. Dahil si Senator Amy Marcos tumawalag na sa alyansa ng kanyang kapatid na si BBM. Ito maganda mga kababayan, tatalakayin natin po ito. Manood kayo at tapusin yung video na to. At talagang napakaganda ang ating tatalakayin natin ngayon. At huwag kalimutan na mag-like and share sa ating video at comment para naman madagdagan ang ating mga subscriber mga kababayan. Pa-subscribe naman kahit isang pindot lang mga kababayan. Masayang masaya na ako dyan mga kababayan. So maraming salamat sa inyong suporta sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. Taos puso po akong nagpasasalamat sa inyo. Taos puso po akong nagpasalamat sa inyo. By the way mga kababayan, itong si Amy Marcos bumaliktad na. Alam na at alam niya na ito si Amy Marcos, ang kanyang grupo ay tagilid talaga mga kababayan. Dahil ang survey na ginagawa sa lahat ng survey ay Luzon lamang ang kanilang tinitingnan. Hindi nila tinitingnan ang Mindanao, Visayas. Kaming mga Bisaya, talagang solid kami. Strict vote kami mga kababayan. Walang ipapasok namin na grupo ng mga alyansa, team Sinuka. Mga kababayan, yun ang totoo mga kababayan. Yun ang totoo. Walang ipapasok namin. Lahat ng grupo from the mayor to the highest position, kailangan namin tatandaan ang mga ito kung sinong grupo ng PDP Laban. Totoo ito mga kabayan. Wala itong paligoy-ligoy. Dahil yun ang target namin sa susunod din na election 2028. Itong si Senator Amy Marcos, ini-endorso niya ni Senator Amy Marcos at si Camille Villar. Okay lang yun, walang problema. Dahil si Inday Sara napakabait, pero hindi niya makukuha ang aming boto tungkol doon sa pwede rin kung sino manalo dyan. Ito ay isang strategy ito ni Inday Sara. Kung sakaling manalo si Inday si Senator Amy Marcos, ito ay kanyang magdedepinsa sa impeachment trial. Pero itong 10 ito na linya line up namin ay talagang ipapasok talaga namin ito. Kayo sa Luzon o kaya ninyo ipapasok ang grupo ng PDP. Pero kami dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, kaya namin ito ipapasok ang 10 mga kababayan. 10 ang ipapasok namin. So, 2 senador, so makukuha na namin ang third vote mga kababayan. Ito ang tinitingnan namin mga kababayan. Wala namin ipapasok na iba. Yun ang totoo. So ito na ang dalawa naman namamangka sa dalawang ilog. Kung paano sila manalo. Kasalanan ninyo yan mga kababayan. Dahil tiwala kayo sa administrasyon na to. Bakit kayo nandyan? Simula pa lamang dapat nandyan na kayo sa PDP. Dahil ba ang administrasyon napakalakas ng resources nila? Wala yan. Kahit ano pang makinarya nila, kahit kaming mga tao ang bumuboto sa kanila, paano ang pinakamalakas na resources? Alyansa ninyo. Hindi na mga alyansa ninyo ang bumuboto sa kanila. Kaming mga tao mismo ang bumuboto sa kanila. Dapat hindi kayo magbalimbing. Kung saan kayo, kung ano talaga, tinitingnan nyo talaga muna kung saan talaga ang pulso ng bayan. Kasalanan ng inyong alyansa yan. Kasi nagkamali siya ng one move. One move lang ang tinitingnan. Dahil akala siguro mananalo sila. Akala siguro nila kapag mawala si Tatay Digong, ang grupo ng mga DDS magkawatak-watak. Hindi kami magkawatak-watak. Mga kababayan, hindi kami magkawatak-watak. Handa kami ipaglaban ang grupo ng DDS mga kabayan. Nandyan kami, handa kami sumuporta sa kanila. Solid na solid talaga kami. Wala kaming ilalagay kahit sinong balingbing sa administrasyon na to.
wala kaming ilalagay. Ha? Kahit sinong balingbing dyan, kahit matagal pa ka sa serbisyo bilang senador, pero kahit balingbing ka, wala kang panindigan, hindi ka man nagko-comment kung ano talagang posisyon mo na si tatay dinala sa dahig, wala kayong comment, wala kayong posisyon, wala kayong sinasabi, kaya alam ninyo na talagang babatikusin kayo kapag magsasabihin. Sabihin ninyo na talagang legal ang pag-aresto kay Tatay Digong. Kung sasabihin ninyo illegal, at tatanggalin kayo sa alyansa. Bakit? Takot kayo matanggal sa alyansa? Ang alyansa ba ang magpapanalo sa inyo? Ang grupo ba ng administrasyon ang magpapanalo sa inyo? Ang grupo ni Tatay Digong ang magpapanalo sa inyo. Yun ang totoo. Kahit wala kang resources, alam at alam namin kung meron kang talagang penindigan, kaya ka namin ipapanalo. Pero kung wala kang panindigan sa iyong sarili, dahil nandoon ka sa mission, dahil napakalakas ang resources, so doon ka rin, kahit matalo ka. Kung tiwala ka sa iyong sarili, bakit iindain mo pa kung ano sinasabi ng administrasyon na to? O kung takot ka lang, mag-independent ka. Kasi alam namin nga mayroon kang panindigan, mayroon kang paniniwala. At ikaw talaga ay para sa taong bayan, hindi para sa politiko. Yun ang tinitingnan namin. Yun ang tinitingnan namin sa bawat politiko. Kung ikaw ay para sa politiko, ay talagang hindi ka namin papanalunin. Kung ikaw ay talaga para sa taong bayan, ay talagang mapapanalo ka namin. Tingnan mo si Marcolita, umangat na ang kanyang ratings. So, yan na ratings yan, sa Luzon lang yan. Walang, hindi sila nagbibigay ng ratings dito sa Mindanao, ay talagang matatalo sila. Kahit saan ka pumunta, talaga ang tao, Duterte talaga. Dahil galit na galit kami sa Taga-Luzon. Dahil galit na galit kami sa Taga-Luzon, palaging nambubuli. Nambubuli kayo dito sa amin. Kaya hindi lahat ng Taga-Luzon, yung Taga-Luzon na may political interest. Galit na galit kami. Hindi para sa taong bayan. Yun ang totoo, mga kababayan. Kung ikaw talaga para sa taong bayan, ipaglaban mo kung ano ang para sa taong bayan. Hindi yung ipaglaban mo lang kung ano ang desisyon ng administrasyon. Yun ang totoo, mga kabayan. Wala tayong paligoy-ligoy pa. Sa katotohanan tayo. Sa katotohanan tayo dumaan. Hindi yung dito na naman tayo, bigay ayuda, magkaroon lang ng rally kapag maraming tao, pero tingnan mo sa mga DDS rally. Sa Maisog rally, nakakita ka ba na ayuda? Kusa ang mga tao pumupunta dahil mahal nila ang kanilang kalang ipuputo. Tinitingnan namin bawat plataforma kung saan ito patungo dahil ang grupo ni Tatay Digong napaka-stricto. Kung ikaw ay para sa politiko, hindi ka pasasalihin. Kung ikaw ay talagang para sa taong bayan, okay, go ahead. Talagang kasama ka. So by the way, mga kababayan, hanggang dito lang po. Maraming sa inyong suporta. Huwag kalimutan mag-like and share, mag-subscribe sa ating channel para naman madagdagan ating mga subscriber, mga kababayan. Huwag kalimutan yan. Ito ay napakasaya na ikaw ay mag-subscribe sa akin. Napakasaya ko yan, mga kababayan. Kahit isa ka rin vlogger, pinanonood rin kita. Kahit pinopost ko palaga ang iyong mga video, sana wag naman kayong magalit para sa akin. Dahil masayang-masaya ako na nakikinig ako sa inyong mga video. Sana i-subscribe nyo rin ako. Maraming salamat po, mga kababayan.